Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, no, PBBM, may malubhang karamdaman kaya hindi nakikita. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. At nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya Taong Kalye, right? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Babayan, tila nakakamiss ang Pangulong Bongbong Marcos dahil halos isang linggo nang hindi nagpaparamdam. Ayon sa naririnig natin, meron daw malubhang sakit ang Pangulong Bongbong Marcos, kaya hindi natin siya nakikita, pero sabi ng iba natin mga kababayan, kahit sa online pagsalita siya para malaman ng taong bayan kung tutong may malubha siyang sakit, at dapat ipaalam niya ito sa kanyang Vice President Inday, para si Sara Duterte ang salita sa taong bayan. Kayo mga kababayan, may balita ba kayo sa ating presidente? Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at So yan mga karibin natin, no, dapat talaga meron merong spokesperson ang ating Pangulo mga karibin natin. Gaya ng mga ganito, di ba? Na for example, meron pala siyang may sakit mga karibin natin, no? Merong magsasabi sa taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari, no? Mahirap naman kung puro na lang hula-hula lang tayo kung ano nangyayari sa ating Pangulo, di ba mga karibin natin? Well, karapatan din po naman natin na malaman kung anong kanyang kalagayan, no, mga karibin natin, no? Kasi, di ba, sa kanya po nakasalalay ang kapakanan ng ating bansa, di ba, mga karibyo? So, ano sa palagay nyo, mga karibin natin, ha? Magwa 1 week na po na hindi natin naririnig, nakikita ang ating mahal na Pangulo. Tama po, no? Kahit sa mag-online man lang siya, no? Mga karibin natin, at least malaman ng taong bayan kung ano po ang kanyang kalagayan. Diba? Marami namang mga politiko ang na-COVID, mga karibin natin, no? Tinamaan itong hinayutak na ano na ito. Nakakapagano pa rin naman. Yung iba nga, diba? Sa Senado, mayroon, diba? Mga nag-zoom lang, mga karibin natin, para lang maka-attend, no? Sa kanilang mga hearing, no? So yan mga karibin natin, ano masasabi nyo dito kaya PBBM na hindi man lang natin makita? Well, anyway, hindi naman natin siya binabatikos. Concern lang po tayo mga karibin natin sa kanyang kalagayan, di ba? Concern lang po tayo. click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Maraming naghanap, nasaan ang Pangulo? Kanina, pag-open ko sa aking cellphone, yung aking kaibigan, sabi niya, General, nasaan na si BBM? So, ako naman, research ako dyan sa internet. Hinahanap ko baka may speaking engagement. Kasi nakakabahala yung di naman lang siya. Nakakamiss din ang Pangulong Marcos. Kahit binabatikos ko paminsan-minsan, nakakamiss dahil wala na eh. Di na natin siya makita eh. Nagkaroon ng lindol. Karoon ng bomba sa Marawi. Ano pa? Wala, hindi siya nagpapakita. So, there must be something wrong. Ito, nahanap ko na kung nasaan siya at ano ang kalagayan niya. Mayroong pong sakit ang Pangulo. Nakakahawa ang kanyang sakit. Kawawa. Dali Okay, hulaan ninyo. Ano ang sakit ng Pangulo?
Ito po, sa Inquirer na balita, Marcos test positive for COVID-19. Di ba nakakahawa ang COVID-19? Mag-isolate siya. Hindi siya pwedeng, pang ilang beses na ba siyang natamaan ng COVID? Nung kasagsagan ng COVID, I believe, dalawang beses ba? So, nag-test positive siya. Kaya, yun pala, hindi siya pwedeng humarap sa tao, hindi siya nagpapahinga. So, kahit binabatikos natin siya, again, it's our, yung Christian duty to love one another. Let's pray for it. Ako, yung kanya lang mga palisiya, yun ang binabatikos ko. Kailang yung kanyang pagkatao, iba yun. Yung mahal siya ng Panginoon. Lahat tayo, nagkakamali, makasalanan. Kailang, dahil kahit gaano pa kadaming ating kasalanan, yung pag-ibig ng Diyos, grabe. Kaya as a person, mahal ko si Ferdinand Marcos Jr. Kaya ko, pagdarasal ko, ngayon nalaman ko na sana gumaling siya. But as a president, yung trabaho niya, yung kapalpakan, I'm sorry, Mr. President, babatikusin kita. At pupurihin ko yung magandang ginagawa mo. Ganun lang yun. Gumawa ka ng maganda. Huwag mong haluan ng kapalpakan. Puros papuri ang matatanggap nyo sa akin. Yung kapuri-puri na to be fair, yung modernization ng Armed Forces of the Philippines, talagang nakakabilib. Yung handling ng yung foreign policy, lalo na handling ng West Philippine Sea, okay ako. Marami namang magandang ginagawa ang Pangulo. Nahaluan lang ng pangit. Ito na, pinaka-latest. Anyway, separate topic ko, yung peace talks niya with the communists. Ang pangit. Nakakabwisit. Anyway, so yun. Test positive. Ang nag-announce nito ang Presidential Communications Office sa kanilang Facebook post. Ma-isolate daw siya for 5 days. Hindi naman nakalagay kung kailan nagsimula. But then, ituloy pa rin daw niya ang kanyang trabaho, meetings, via teleconference. Tuloy ang trabaho. Okay naman siya. Tignan ko ito, Mark Bongbong test positive. So, ito ang mukha niya. Mukha niya. Hindi pala. Noong kan pa ito. Noong July 8, 2022. Balik tayo sa So, I believe, pangatlo niya na itong pangatlo niya na itong Ito ang post ng PCO. Updates on his health will be provided as available. During this holiday season, President Marcos encourages the public to take precautions to safeguard their health, such as vaccinating and voluntary mask wearing when entering crowded places. So, yun lang po ang balita sa ating Pangulo. So, pag-usapan na lang natin ang ating health. By the way, higop muna ako. So yan mga ka-review natin, talagang pangatlo na daw, di umano ito na
pagtama kay PBBM nitong hinayutak na COVID na ito, mga ka-review. Ang tanong natin, sa bagay, sinabi naman na, ay, tama ba? Nung mga nakaraan, di ba, teleconference, di ba? Yan. Pero bakit daw ngayon, mga ka-review natin, hindi man lang natin makita, no? Itong si PBBM. May, si Ma'am Harlika, may di ba? Yung sinasabi ni Ma'am Harlika na nabugbog ni First Lady. Hindi natin yun, hindi natin ma-sure kasi hindi natin makita eh. Parang may point din, pero di ba? May point din kasi hindi nagpapakita. May point din si Ma'am Harlika. Sa palagay niyo mga ka-review natin, bakit nga ba? No? Hindi nagpapakita ang ating Pangulo. Yan, confirm na nga, may may sakit mga ka-review natin. Pero dapat malaman din ng makita rin natin siya, 'di ba? Mga ka-review natin. Kasi delikado po ito, mga ka-review natin, kasi baka gamitin na naman itong isyung ito ng mga, 'di ba, sumisira sa kanya. Yan, Iba yung sumisira sa binabatikos yung mga ginagawa, mga ka-review natin. Alright? Magkaiba po 'yun kasi kung yung mga sumisira talaga, 'di ba, yung mga gustong hatakin siya pababa, no, mga ka-review natin. Iba naman yung constructive na criticism, no, yung gusto mong baguhin yung mga ginagawa niya para sa kabutihan ng nakakarami. Tulad yun nga sabi ni General Macanas kanina, mga ka-review natin, about dun sa peace talk, no. Marami po talagang ayaw dyan sa peace talk na yan, mga ka-review natin, sapagkat dati pa may peace talk na, wala namang nangyayaring magandang resulta. Gusto lang talagang, di ba, siguro ko ginagamit lang din ngayon, di ba, ginagamit yung administrasyon ngayon, mga ka-review natin, no, ng mga makakaliwa para naman, para makalikom na naman sila. Makagalaw sila ng malaya, naka po. Yan, mga ka-review natin, ano naman po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, no? I-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang, hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Ayan, mga ka-review natin, at huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan, kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.